Kung may negosyo ka, especially pag sari-sari store or mga grocery store, wag na wag kang magpapautang. Lalong-lalo na kung mayroon kang katabing tindahan. Kasi kapag pinautang mo yung tao, hindi sa'yo bibili. Hindi yan bibili. Kahit may pera yan, uutang sa'yo. At doon sa kabilang bahay, bibili. Doon sa kabilang tindahan, bibili. Tapos, ikaw yung palaging uutangan. Tuwing may pera siya, o kahit walang pera, doon sa'yo tatakbo. Kasi nasasanay na pinapautang mo. Tapos ngayon, sa kabila, bumili, sa kabilang tindahan. So, may tendency na hindi ka mababayaran. Ma-delay yung bayad sa'yo at minsan pa nga baka hindi ka na mabayaran. 'Di ba? Kasi napagdaanan ko na 'yan noong unang time na nagkaroon ako ng store, sari-sari store. Nagsara talaga. Dahil kahit sino pumapasok, kahit sino umuutang, pinapautang ko naman. So, bahagi yon ng mga nakaraan na natutunan ko na hindi ko nagagawin ngayon. So, ngayon, hindi na ako nagpapautang. So, pinipili ko na lang kung sino yung papautangin. Hindi talaga maiiwasan na may uutang. Pero, yung pinapautang, yung consistent, yung tinutupad yung usapan. So, gaya na lang dito kasi itong location ay lahat mga estudyante. So, meron akong customer na estudyante na pag sinabing bukas talaga. So, minsan naisip ko, pag i-compare ko doon sa kapitbahay o may trabaho, mas matagal yung kapitbahay at may trabaho magbayad compare sa estudyante na customer ko. So, ayun, wag na wag kang magpapautang. Lalong-lalo na kung maliit lang yung tindahan mo. Kasi maliit na nga, uutangin pa. So, paano na kung maubos ng utang, wala kang benta, tapos ngayon wala ka ng stocks? Anong gagawin mo? So, wala namang magpapautang sa'yo na isang malaking wholesaler or grocery store, di ba? So, mahirap na bumangon ulit. Mas mabuti nang walang benta kaysa nang ipautang mo, tapos doble naman yung mawawala sa'yo. Dahil kailangan naman ng pera tumubo araw-araw. Tapos pag ipautang mo, losing ka. Kasi malusing ka araw-araw, tapos baka hindi na magbayad. So, wala na. Kaya, huwag magpautang. Dahil, ang mga tao ay gagawa ng paraan para magkaroon ng pera, para makabili. Kasi hindi naman pwede na hindi maglalaba, hindi kakain, di ba? So, yun lang.